Yon, welcome guys dito sa ating makabuluhan at life-changing na video. Welcome to Nick Knock Talk, and today pag-uusapan natin ako doon sa contenders ng set 2 ng Alpha Clash, no? By the way, dito tayo sa Whistle Toys Cafe, and ito yung mga consignee cabinet nila, and naka 50% off, and I think yung ibang mga stock nila is mga items, mga toys is naka-sale din. May buy one take 2 pa tayo, no? O buy one take 2 na pang-up at mga 50% off. So come and visit ang Whistle Toys Cafe sa Quezon City. Address niya 656 Del Monte Avenue, Quezon City. Madali makita kasi pag nadaan kayo ng Del Monte, kung galing kayo ng Banawe, no, sa may paglapas ng Seymour, makita nyo agad yung malaking 656 kaya hindi mahiligaw, okay? So, yun yung ating pag-usapan today at ang ating sponsor, si Whistle Toys Cafe. No? Binigyan tayo kanina ng masarap na cafe latte, no? And today nga, pag-usapan natin is about the 5 contenders ng set 2 at ano yung ability nila para makatulong sa pagbuo nyo ng deck nyo sa Alpha Class TCG. Okay, TCG, trading card game, or CCG, collectible card game, kung naman tawag nyo dyan, basta card game siya. Ito kasi yung pinakabago sa Pilipinas na sumisikat-sikat, and I hope maging, kasi laki siya ng Magic, saka ng One Piece, Yu-Gi-Oh, and Pokemon. So, ito yung mga, natin tayo dito eh. I think yung atin, ayan na dyan. May Alpha Clash na cards. Ito nyo ba? Ayan, sa gitna. Okay, tapos may singles dito. May mga pack, booster pack, everything. So, puntahan nyo at mamili na kayo, no? Para sa mga magbubuo ng deck, maraming singles dito at napakamura. I think mga below SRP yung mga kanilang mga decks dito. Tapos yung pack, meron din. Saka meron silang nilabas na bagong pakulo. Yung mga makakuha ka ng mga epic cards kahit sa halagang 75 pesos. Yung Bow Ampaw ng Whistle Toys. So, check it out. Marami sila, I think 100 lang yung ampaw na meron sila, 75 each. Tapos may lamang mga epic cards yun. May epic cards, rare cards, foil cards. So random yun. Nasa mga 40 I think yung epic, or 50, mga ganun. So good luck na lang sa mga kuha ng mga epic cards. Okay? So ito yung pag-usapan natin about sa 5 contenders ng set 2, which is the Clash Ground, and the ability nila, no? At makita nyo kung ano yung pinaka bagay sa inyo na contender, no? Yung contender ko right now is si Pestilence, came from set 2, or yung Clash Ground, at saka yung deck, no? Yun yung pinaka tema ng deck ko right now, and explanation nyo rito kung paano gumagana ito ng mga gandang combo doon sa mga contenders na to. Okay? Unahin muna natin yung kakaiba sa limang to, kasi 5 yung set na nilabas na bagong contender. Pag-usapan natin si Heben muna, no? Si Heben since day 1, no, o yung nasa Awakening, nandoon na siya, kaso wala pa sa contender. So ngayon sa lumabas, no, itong Heben usually support yung cards niya sa Awakening, and now nagkaroon siya sa sariling contender, and ang ginagawa niya sa set 2, no, ito yung nag-iipon ng counter. Maganda tong combo doon sa backpack niya, no, Heben's backpack. Kasi pag lumabas to, no, si Heben, di actually lumabas. Pag first pa lang ng game, meron na kagad na relic na kasama with yung backpack niya, no. Kasi ginagawa nito, 20 lang ang life niya, pero ang buhay niya is 1 defense na 1 at attack 0. So dito ni-release yung mga contender na ang buhay is less than 20, less than 30, at merong tinatawag ng mga defense. Kasi si Peste meron din. Ang ability nito, sabi niya, you may start the game, no, yung 20 life niya, start the game with a relic card with initial resource of 2 or less in your accessory zone. So, matic, magkakaroon ka ng, hindi pa nag-start pa lang yung game, meron agad accessories o relic, no. Ang laging kasama nito, yung legendary na backpack, which is sa picture. Ang ginagawa niya, nag-iipon siya ng counter every turn, at pag nag-25 na yung kanyang counter,
magiging ano na siya, mananalo sa game. Tapos lumalakas din yung mga rogue na clash kung naiipon yung counter sa backpack. Okay? Tapos sabi dito, during your turn, whenever this contenders lost health, so tinamaan, nag-loss siya ng health, no? O nabawasan, you may put one collection counter on your target relic you control. This ability triggers only once. So, sabihin, pag nag-deal ng dami, nabawasan yung buhay niya, no, magkakaroon ng additional counter yung backpack niya. So, pag umabot ng 25 yun, panalo ka na sa game, kahit anong buhay mo or kahit gano'ng kalaki yung buhay ng kalaban. Okay? Tapos, pag nag-down to 12 siya, ang magiging ability niya additional at start of your turn, choose an opponent. That opponent reveal the cards random in their hand and put that card on the bottom of their deck. So, pag nag-12 na lang buhay niya, so sa start ng turn mo, sa start ng turn before ka pumasok sa expansion phase, bubunot ka ng mamimili ng random sa kamay ng kalaban, tapos balik sa ilalim ng deck. So, malakas to. Usually, setup deck ang ginagawa nito, yung mga, hindi siya uma-attack, puro defense siya, tapos puro mga Heavens card yung gamit niya, mga bata. Yung mga buff niya, puro pang-gain ng life, o kaya pang null ng attack, ito yung ginagawa niya. So, defense tong ano to. Ang ginagawa lang niya, puno ng counter. Yung kanyang backpack. Meron siyang mga card na clash card o yung mga support card siya, nagbibigay din ng counter, kaya mabilis mapuno yung kanyang backpack, no? So ito yung Haven, no? Ganda to. So hindi pa lang masyadong nagagamay ng mga players tong Haven, pero nang may nakalaban na ako nito, natalo ko. Okay, medyo malakas ako. I think sa set 4 baka mabuo na yung mga pyesa nito. Okay, next punta na tayo ngayon sa 4, which is the 4 horsemen. No? Isi-isi natin. Apat to, parang 4 horsemen ni Apocalypse, no? So, unahin natin yung pinaka-underdog, which is si Conquest, no? Medyo ko konti gumagamit ng Conquest. For me, medyo malakas din naman siya. Kaya lang yung ability kasi niya required triggered pa, no? Ano? Lahat ng clash card yung control na Harbinger, nag-trigger ng victory, and then pag nag-victory yung Harbinger mo, draw ka ng one card. Clash card, you get victory. You may engage this contender. So pag nanalo yung isang clash card mo, engage mo siya. Tapos yung clash card mo, nag-victory, draw ka ng one card, no? Tapos during your turn, your clash card, conquest clash card, get +1/+0. Okay, so parang specific lang yung kanyang ability para kay conquest card, no? Saka sa Harbinger. So medyo mahirap splashan ng kulay ito kasi ng ibang lahi, kasi nga kailangan Harbinger. Tapos pag nag-10 na lang life niya, 30 bali health nito, parang 10 na lang life niya. Once per turn during your primary phase, you may engage this card. If you do, engage target clash card you don't control. So, isipin, magpapatabi siya, magpa-engage siya ng isang clash card. Kaya lang, since engage siya, hindi na makapag-victory, na makapag-draw. Yun lang ang drawback ng kanyang 10 life na awakening power. Kaya lang, malaking advantage pa rin kasi pag yung blocker ng kalaban mo, malaking game-changing yun sa attack. O kaya, pantapos na yun ang blocker niya. Pero pwede mo siyang i-engage para makalusot yung kanyang yung clash mo, no? Usually, ang nakikita kong magandang combo rito, yung Conquest na 3-4, na pag ini-engage mo yung pagdating niya, engage victory, ano ka pa dito, draw card ka, tapos, kumbaga yung maliit na clash may engage mo. Tapos lumabas pa yung sa set 3 yung Force Brute na pag nag-engage, nagkakaroon +1/+1. So, kung dalawa may engage mo, no? So, +2/+2 yun. So, kaya malakas. Kukomboan mo lang to. Pero, for me, kulang na kulang pa ang pyesa ni Conquest para maging meta eventually. Pero, I think meron akong nakikitang gumagawa ng Conquest deck na meron namang panalo. Okay? Now, sa pangatlo sa contender, which is yung non-nerf, lumina siya actually si War. Maglalabas ng bagong print nito kasi na-errata siya. Ibig sabihin na-errata, may nabago doon sa kanyang card ability. Okay?
30 ang life point ni War. Tapos ang ability niya, trigger attack. If this is a second attack, you declare draw 1 card. Ito yung luma, no? Kasi ginagawa namin dito, i-attack mo na siya, first attack, tapos yung clash, second attack, draw card. Kaso hindi naging ganon. Kasi naging bagong errata nito is if you declare second attack sa clash card, hindi na siya kasama. Kaya humina tong card na to dahil doon sa ability nyo, no? Pagkaka-errata. Tapos, yung awakening niya, lahat ng tokens mo magkakaroon ng +1, +1, +0 and breakthrough. Yun, medyo okay yun. Kaya lang, for me kasi medyo mahina yung second ability niya. Sana hindi nila errata to. No? Kaya, dati akong war user, kaso nung na-errata siya, medyo hina. So, hindi na ako nag-war. Sayang malakas yung ability niya. Kasi every turn, hindi nawawala ng draw. Kaya lang, na-errata nga, no? Kaya humina siya. Lalo na yung naglalabas sila na sa set 3 ng spear niya. Yung spear niya ginawa ng weapon. So, +1, +0 sa contender sa kanya. Tapos, pag in-attach mo siya, umatak siya, 4 damage sa target sa flying, tapos 2 damage sa flying. Kaya, lakas sana. Kaya lang, nairata kagad. Kaya, kukunti yung war user ngayon. Kasi lakas nung ano niya eh. Yung si War Strife, Strife Bringer ba yun? Ito yung picture. Pagdating niya, active portal, tapos create ka ng 2 token, tapos buff, may breakthrough. Malakas tong war, kaya lang nga, wala siyang drawing power ngayon. Pero dati, may drawing power to. Kaya, ito yung pangatlong deck na ginawa ko. Kaya lang nung labas errata, medyo tinanggal na natin yung binaklas natin, teka nagpalta ng deck. Okay? Yung isang deck natin, ito, siyempre si Death. Isa sa, kung tawagin ko to, si Sexy, no? Kasi sexy siya. Si Death, ang 30 health naman ito, ginagawa naman ito, pag may namamatay na Death, na card sa'yo, na clash card, i-engage mo lang siya, you will draw a card, and then magka-target ng +1/+1 sa target clash card na meron ka sa field mo. Okay? Yun yung 30 ability niya. Kaya, more on setup to. Pag umabot na ng 10 yung life niya, ang gagawin mo, sa main phase mo, kukuha ka ng 2 or less na clash card na block, and then babalik mo siya sa clash zone. Kaya lang, until end of turn, mag-vanish yun. Kaya usually, kinukuha namin dito is yung mga madaling mamatay. Kasi, pag nabuhay, attack agad, patay, tapos balik sa Oblivion. So, hindi na siya inaabutan ng end of turn. Hindi siya mag-vanish. Usual, ang lang kinukuha dito yung Death Dreadful, yung nagkakaroon 2-1 na lost life, yung target contender, then draw 1 card yung contender na yon. Kasi kino-combo yon, 4 damage, less 2 sa kalaban. So, lumalabas, 4 damage siya. Or kaya, kumukuha ng mga pang-card drawer, kagaya ni Moxie na preparing for battle, para umikot yung card niya. So, isa to sa setup deck na nakikita ko na malakas siya kasi usually papatayin niya yung mga sarili niyang class kasi iniikot-ikot lang niya. Iba nga, ginagamit ng patunong noon sa sacrifice, yung +2/+2 with breakthrough. So, marami pwedeng gawing combo rito, itong din na to. So, for me, isa to sa mga malakas na contender dito sa set 2. No? I think this is the second strongest, for me, my opinion, sa set 2 na meron. Okay? And then, finally, yung favorite ko, si Pestilence. This is my man. Ito yung ginagamit ko ngayon, si Pesty. At try nyo yung pesto sa Whistle Toys, napakasarap, no? Kaya lagi itong kinakain yung pesto kasi prime kipesty. Okay. So itong Pestilence, napakadaming combo nito, which is has 20 life, and then meron siyang defense sa 1 and 0 attack, no? Ang ginagawa niya, pag 20 yung life niya, pag may namatay sa kalaban ng na-defeat using non-clash damage, tama ba? Ayan, opponent controls defeated during the primary phase. Sa primary phase mo, you may engage this card and you do draw 1 card. Okay, lakas, no? Tapos, pag nag-12 na siya, pag nag-awakening na siya, magdi-discard ka ng isang hand sa main phase mo, no? Discard ka ng isa o dalawa, +1, discard ka ng isa, or 2 or X. Actually, X kung ilan yon. Kung ilan discard mo, magka-target ka ng clash card ng opponents to, I think
Yeah, target class card, no? Kahit ano, kahit sino. Where X is the number of cards. This way plus 1. So, minus X sa target class card mo, plus 1. So, kung nag-discard ka ng isa, minus 2 yun. Tapos, pag nakapatay pa yun, engage mo siya, draw ka na naman ng card. So, siya mismo, combo na sa sarili niya. Yung first ability and the second ability. Kaya ito yung gamit ko. Usually, kinukombo ko to doon sa Pestilence, Infectious, kasi may minus 2 yun. Tapos, yung ano rin niya, yung Mayhem, yung Pestilence Mayhem. Tapos, ginagawa ko, kinukombo ko ng pula, red, pamatay, Solar Smash, mga ganyan, mga Crimson Scale, para draw ko ng draw. So, kung tawagin ko to si Pestilence, parang toolbox yung deck niya kasi every pyesa niya kumukuha siya ng card, no? Nakakatulong sa pag-draw. Kaya for me, sa set na to, ito yung isa sa pinakamalakas sa set na to, no? Na contender si Pestilence. Ito yung mga paborito kasi ano siya, ang style niya control na aggro. Kaya nagustuhan ko to kasi complete siya, may pampatay siya kasi green. So, pwede mo lagay yung mga laking clash na kagaya ni Kagan, kagaya nila Magnet, no? Tapos, kukumbuhan mo lang ng mga pesty na pampatay. Lalo ngayon, napakaraming pesty na nagbibigay minus, no? Meron pang minus 3. Kaya lumakas lalo si pesty nung pumasok yung set 3. No, this is one of my favorite na contender actually sa buong Alpha Clash, no? Even sa set 3. Sa set 3, hindi pa tayo masyadong gumagamit ng contender ng iba, pero right now ang deck ko is una kong deck sa Clarity, tapos ito, tapos nagpalit ako ng War kasi kung na-nerf nga, nag-death ako, tapos balik ako kay Pesty. Ano na, nilobas sa Crimson Scale, ako po, grabe yung combo nila. Okay, so yun yung mga karakteristik, no, ang bawat contender dito sa set 2, 5 sila, and meron din sa set 3 na 5. Discuss din natin sa ibang pagkakataon yon. Pero kung bubukan ng deck right now, at least may idea na kayo na ginagawa ng bawat contenders, and hope makabuo kayo ng pyesa na sa mga bawat contender na mga na-figure na pupusuan nyo. Okay? So, yun muna guys. Nagugutom na ako, kakasalita. Kasi naglaro kami ng medyo nakailang test play dahil na-adjust namin yung deck na inayos namin. O nga pala, set to, meron pa palang isang dalawang nilabas na rito na contender, nakalimutan ko, no? Hindi pa tayo matapos. Yung si Main Streak, no, ang ginagawa niya, pag nagkaroon siya ng counter, hindi, kada attack nung clash card na walang counter, magkaka-counter. Tapos engage mo siya, alas ka ng dalawang counter, draw card. Tapos pag bumaba ng 15, yung buhay niya, lahat ng clash card na kalaban, -1, -0. Yun yung kayo ng ginagamit namin, no? Tinignan namin kung ano yung magandang pyesa sa kanya, which is nakagawa na kami. Kaya lang hindi niya aral pa namin, tutwist namin. Ito yung tsura ni Main Streak. And then yung isa si Makina. Si Makina naman, wala akong makina rito, pero ang ginagawa niya, parang sasacrifice mo siya, no? Sasacrifice mo siya doon sa yung parang non-token accessory, tapos magdidil ng 2 damage. Yun yung ginagawa sa first ability. Yung second ability niya, hindi ko alam, ito na lang basahin nyo, pero marami rin gumagawa ng alamin natin. Sabihin sa cellphone ko. I'll be back. Ayun, nakabalik na ako, no? Tingnan natin sa ating website. Wala pa kasi ako, hindi ako kasi bumili ng Clash Kit 2 Pero naka-order na ako ng makina doon sa kaibigan natin at bigyan tayo sa makina na contender. Kasi kinukulik ko rin yung mga contenders na yan, kung kompleto ko lahat. So, plano ko rin gumawa kasi gusto kong makabuo ng bawat build and deck sa bawat contenders. And hopefully, makabuo tayo ng deck yung makina. I think, malapit ko na mabuo naman yung pyesa. Kaso gusto ko pa ng pinaka best possible combination doon sa contender na makina. Okay, ito yung ano niya. Ability niya. Once per turn, during your primary phase, you may engage this card. Send non-trap, non-token, dati non-trap lang kasi lumabas si player, niratter nila. So, non-trap, non-token accessories you control to Biblion. If you do deal 2 damage to target contender or class card, then draw 1 card. Matindi, no? Matindi. So, kung mag-create ka ng tama nga naman kung merong
Nova token, madali mag-create, lugi naman yung ibang players. Pero, ang ginawa nito, meron siyang mga accessories sa set to rin, na pag binaba mo siya, magiging ng damage, tapos babato niya, 2 damage. So, ang laking bagay nun, lalo na pag magkalang pumatay ng clash or kaya critical yung damage para sa player. Kung meron pang Scorch Earth, so hindi 2 damage, 3 damage ang gagawin niya, draw ka pa ng card. So, grabe yung ability. 25 lang life niya, 1 attack and 1 defense. And then, pag nag-15 na, yung kanyang buhay, mag-awakening siya, whenever an sorcery control is sent to oblivion from play. Whenever to, hindi once per turn, whenever target clash card you control, get +1/+1 until end of turns. So, lumalabas, whenever access card you control sent to oblivion from play. Aba, grabe. So, kung sinira, +1/+1, tapos kimakina pa, +2/+2. Okay? So, matindi to. So, lumalaki yung mga clash card mo. Kaya usually ang combo nito, meron siyang laging siyang mga, alam niyo yung mga makina, mga clash na makina nagtatapon din, nagsisira din ng accessories. Kasi whenever to So, lumalabas pag sumisira 'yon, so dumadagdag ngayon yung mo, yung plus, lumalaki yung yung clash mo, no? Kaya, eto, napag-isipan na to ng deck. Ang problema lang, na-errata rin niya dahil sa Nova token. Usually, si player kasi gumagawa ng Nova token. Kaya lang, yung mga makina ng clash card, hindi naman na-errata yon. Kaya pwede mo gamitin yung doon, yung mga Nova token para lumaki yung clash card mo pag 50 na yung buhay yung makina. Kaya malakas pa rin, pwede pa rin gawa ng deck. So doon pala, sa set 2, sorry, hindi pa 5, 7 lumalabas na contender kasi kasama si Minstrick sa kasi makina. So, yun yung mga contender. So, pag-isipan nyo mabuti kung ano yung napipil nyo. Pero ako gusto ko silang buuan lahat ng deck para ma-experience ko yung mga makabisado ko rin yung mga ibang cards. Lamang kasi sa game natin, sa Alpha Clash, pag kabisado mo yung mga cards at ibang contender. Para alam mo, paano ikutan yung game kung kumakalaban mo sila. Okay? So, yun muna. At medyo nagugutom na ako. At yung natutuyo yung laway ko, inom na ako ng Americano. By the way, masarap yung drinks saka food sa Whistle Toys, saka portable. May rice meal sila na mayroong below 100. Kaya coming visit them again. Dito tayo sa 656 Del Monte Avenue, Quezon City. So, that's all folks. Thank you very much. Keep it safe. Happy hunting. Bye.